Hi guys, magandang araw po sa inyo lahat. Ito na naman pong muli ang inyong lingkod, si DIY KKB Informative. At aking pong ibabalita sa inyo na yung aking kaibigan ay nagsabi sa akin na sa Davao City ay sila alerto na. Kasi yung mga bali-balita na di umano, ang ICC ay merong warrant of arrest na para sa ating butihing kagalang-galang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ultimo nga ito si Harry Roque ay nagsaad na rin or naglahad na meron nga raw na di umano ay warrant of arrest na ipe-present o ihahain sa ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So, hindi lang malaman ngayon kung sino ang gaganap doon. So, ang ICC po kasi, wala po silang karapatan dito sa ating bansa. Dahil hindi na naman po tayo miyembro ng ICC. Ang nagsusulong dyan ay yung mga laban sa ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So, ang mga nagsusulong dyan, itong sinasabi nating mga si Trillanes, di umano, ay binabalita na niya. At marami pa. Lahat ng kalaban ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay pinalalabas na nila yung balitang yon. So, ito nga, dito sa Inquirer, di umano, ay meron na rin inilabas na balita patungkol dito sa pag-aresto sa ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yung mga human rights, yung mga nakikialam dyan. At marami pa. Marami pa pong mga tauhan patungkol dito sa kanilang ginaganap na sarswela na pag-aresto sa ating butihing dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So, napaisip lang ako, sabi ko, bakit ganon? Bakit ganon ang ginagawa nila? Talagang pilit nilang humahanap sila ng kakampi sa ibang bansa. So, naalala ko tuloy itong ating panahon ng Kastila. Diba? Panahon ng Kastila ay sinakop tayo. Wala silang karapatan na tumigil dito sa ating inang bansang Pilipinas, pero sinakop pa rin tayo. So, ilang taon tayong sinakop ng mga Kastila. Mahigit 4 na ran taon na tayo inalipin ng mga Kastila. Hindi pa natapos yun doon. Sino pa ang sumakop sa atin? Ang mga Hapon. Yung mga Hapon na yan ay talagang tayo'y sinikil at inalipusta. At talaga namang tayo inalipin pa rin ng mga Hapon noong panahon na yon. So maraming tao na hindi sumang-ayon dahil atin to atin tong Pilipinas. So pinaglaban ng ating mga bayani nung panahon na yon. So to the rescue ang mga Amerikano. To the rescue ang mga Amerikano, pero bandang huli natalo nila ang mga Hapon at sila na rin na sumakop sa atin pagkatapos ng gera na yon ng Hapon at ng Amerikano. So nakakalungkot po ang nangyayari simula pa nung unang panahon hanggang sa ngayon gusto tayong sakupin ng mga dayuhan dito sa ating inang bansang Pilipinas. Diba? Tapos binigyan nga tayo ng independensya ng mga Amerikano, pero hindi rin po sila pa rin nagpatakbo pagkatapos nung independensya na yon. Hindi man lahad, dahil meron na tayong presidente noon, vice-presidente, mga senador na nanungkulan dito sa ating inang bansang Pilipinas. So sumatotal, nakakalungkot po na tayo talaga namang pinagtutuunan ng pansin ng mga dayuhan dito sa ating inang bansang Pilipinas. At ngayon, ito na. Ito na ang gustong sumakop sa atin. Itong ICC na wala namang karapatan dito sa ating inang bansang Pilipinas dahil hindi na nga po tayo miyembro, ay pilit pa nilang pinapapasok dito. Naalala nyo, noong panahon ng Hapon, may mga makapili, mga nakabayong na mga Pilipino na turo ng turo, ito siya, ito siya, ito siya. So, maihahalin tulad ko po yun, yung mga makapili na yun,
dito ngayon sa nangyayari sa ating inang bansang Pilipinas. Pinapapasok nila yung ICC para para dakpin ang ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa kasalanang hindi naman niya ginawa. Gaya nung di umano na 6,000 namatay nung panahon ng drug war. Di ba? Parang napaka-imposible naman. Napaka-imposible. Maaari pa siguro, kasi kalinsabay nung drug war na yun, merong namatay halimbawa sa nasagasaan, namatay. Di umano, sabi nga nila, dinadagdag nila yun doon sa bilang ng mga namatay. Meron dyan namatay na, halimbawa, sa panganganak. Sinama rin nila yun. Di umano, ayon sa kanila. Grabe. Di ba? Ay, ako. So, pilit pa rin nilang pinapapasok nga itong ICC na wala namang karapatan dito sa ating bansa. So, ngayon, eto nga, sabi nga ng ating sitting president na si, matituloy ang aking sitting president ay sabi nga niya, hindi niya pahihintulutan na mag-imbestiga dito sa ating inang bansang Pilipinas ang ICC. Salita lang niya yun. Salita niya na susundin ba siya ng mga mas mababa sa kanya, mga nanunungkulan opisyalis ng ating gobyerno? I don't think so. Kasi imagine niyo, kung siya man lamang gumawa ng black and white, lahat ng ahensya ng gobyerno, huwag niyong entertainin itong ICC. Kung mag-iimbestiga sila, hindi po pwede sila dito sa ating inang bansang Pilipinas dahil may gumugulong tayong batas. Wala boka lang ang ginawa. So ngayon, itong mga opisyalis ng gobyerno, nalilito. Kasi wala silang walang utos na nanggagaling sa taas para dito sa pag-imbestiga ng ICC. So, nakakalungkot. Gaya nga ng balita sa akin na nakarating, ay alerto na sila dun sa Davao City na poprotektahan nila ang ating butihing dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte dun sa kanilang lugar. So, na sila talagang alerto na talaga sila. Yun ang sinasabi sa akin ng aking kaibigan. Di umano na talagang marami ng tao na naka-alerto na sumusuporta sa ating dating Pangulong Duterte kay Tatay Digong. So, nakakalungkot po. Pati pa po ba dito sa panahon natin ngayon, yung ating bagong henerasyon, meron pa rin makapili na talagang papapasukin nila yung dayuhan dito sa ating bansa. Parang in-encourage pa, pasok kayo, hulihin nyo yung ating dating Pangulong Duterte. Diba? Nakakalungkot. So, sa mga oras na ito, sabi nga sa akin, di umano, yung mga taong sumusuporta sa ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, talagang alerto na sila para ipagtanggol ang ating dating Pangulong Duterte, si Tatay Digong. So talagang kumakatipo yung ilong ko. Ewan ko kung bakit. So yun, talagang sobra-sobra po ang aking nararamdamang lungkot dahil sa mga nangyayari sa ating bansang Pilipinas. Meron naman tayong hustisya na gumugulong dito sa ating bansa. Bakit nangyaring pumasok at nag-imbestiga dito? At meron na raw silang di umano ay mga ebidensya na nagpapatunay na guilty ang ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Saan sila kumuha ng ebidensya na yun? Di po ba? O maaaring imbento na rin yung mga ebidensya na yun. O yung pang-ebidensya nung panahon na nanunungkulan ng ating dating Pangulong Duterte, ay yun pa rin ang mga ebidensya nila magpasa hanggang ngayon. So nakakalungkot po. Sana tantanan nyo na ang ICC yung aming bansa. Huwag nyo naman kami sakupin. May sarili kaming batas dito gumugulong dito sa aming bansa. Kaya nakakalungkot po. Pero ito yon. Ito ang doon. Ngayon ay panahon na maglalabasan yan.
Yung mga nagsasabing, Duterte! Duterte! Suporta kami kay Duterte! Suporta kami kay Duterte! Ngayon nating malalaman niya kung kayo'y talagang tunay na DDS. So, yun. Pero ako, naniniwala po ako, napakarami pa pong supporter ng ating dating Pangulong Digong. Napakarami pa po. Yung mga nananahimik lang. Mga nananahimik lang yan. Hindi yan nagsasalita. Yan yung mga nakaantabay lang. Nakaantabay lang yan kung ano ang mangyayaring sa hinaharap. So, yun. Hanggang kumakati po yung ilong ko. Ayan. So, yun po. At sana naman po, hindi mangyari yung aking iniisip na good luck doon sa mga talaga namang gustong mapariwara ang ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Good luck po sa inyo talaga. Talagang doon natin makikita kung talagang sila ay malakas. Pero talaga pong may mangyayaring hindi maganda pagka ganun nangyari. Kasi nagkakawatak-watak na po ang ating inang bansang Pilipinas. So, yung pangyayaring yun, sana hindi mangyari. Na wag, piitin nyo yung mga sarili nyo na kayo'y dadakpin nyo ang ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Good luck talaga. Talagang good luck. Nakakalungkot po at wag nyo na ituloy. Tweet na, paulit-ulit ko sasabihin, wag po. Wag po, kuya. Talagang makikita nyo yung puwersa. Makikita nyo talaga yung puwersa. Kung ano ang lakas ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Dahil hindi yan mga natutulog. Nariyan lang, nakasubaybay lang yan. At sasabihin ba natin yung mga military, matutulog lang yan? Hindi. Kasi inalagaan yan nung panahon ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So, nagkakahati-hati na po ang ating bansa. Kaya po, huwag niyo po ituloy yan. Umuwi na po kayo sa inyong bansa. Umuwi na po kayo. Dahil hindi po mangyayari yung ginugusto nyo o binabalak nyo. Hindi po mangyayari yan. Maniwala kayo sa akin. Hindi po mangyayari yan. Kaya umuwi na lang po kayo ng inyong bansa. Bumalik na kayo sa inyong bansa. At lubayan nyo na po ang bawat mamamayang Pilipino dito sa Pilipinas. Kaya po, ang payo ko po nga, ulitin ko, huwag nyo pong ituloy yan. Huwag nyo pong ituloy yan. At sa ating sitting president, gumawa na po kayo ng liham na, kumbaga, sasabihin nyo sa liham, hindi ko po kayo tinuturuan, ang isusulat nyo lang po, yung mga binigkas nyo na hindi kayo makikipag tie up sa ICC. At sila ay walang karapatan dito sa ating bansa. Kaya ako'y gagawa ng liham para sa aking mga opisyalis ng gobyerno na huwag niyong pahihintulutan na manaig ang ICC dito sa ating inang bansang Pilipinas. Yun lang po. At maraming salamat po sa inyong panonood sa aking munting YouTube channel, DIY KKB Informative. At sinasabi ni DIY KKB Informative, kapag po may nangyaring masama sa ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, good luck po sa sino man ang magtatangka. See you on my next vlog, guys. Maraming salamat po.